Magandang gabi mga kaibigan. Ngayon, muling bubukas ang pinto ng mga lihim at hiwaga. Dito sa Sigaw sa Dilim, maririnig ninyo ang mga kwentong hindi basta kwento, kundi mga bulong ng gabi, mga sigaw ng mga nilalang na nagtatago sa anino. Kaya kung handa na kayong pakinggan, isara ang ilaw, suotin ang inyong headset, at sabay-sabay tayong lumusong sa dilim ng kwento ngayong gabi. Tarantadong babae ito ah. Bakit wala ka pa rin sinaing? Abay tanghali na. Anong tingin mo sa akin? Hindi nagugutom? Pasensya ka na. May sakit kasi ulit itong anak mong si Lena. Maghapon na siyang nilalagnat eh. Hindi talaga bumababa ang temperatura niya. Di sana nagsalang ka man lang ng sinaing. Ano yan? Maghapon ka nakatunga nga lang? Kahit kailan ka talaga, wala kang pakialam sa anak mo. Ni minsan hindi mo siya inaalala. Tigilan mo na nga ako sa mga drama mo. Gutom ako. Tapos dadatnang kita dito nakaupo lang. Nakabantay dyan sa anak mong malaki na. Kaya niya nang tumayo sa sariling paa. Mas maiintindihan ko pa kung nagutom ka dahil sa trabaho. Ang kaso, nagutom ka dahil sa pagsusugal mo. Kasama mo pa yung wanita na yon. Nay, tama na po. Ipagsain niyo na po si tatay. Matutulog na lang muna ako. Wag na. Nawalan na ako ng gana. Mas mabuti pa si Juanita eh. Hindi ko asawa pero panay ang timpla sa akin ng kape. Eh di bumalik ka na lang doon. Magpasain ka ng kanin sa kanya. Total naman, sa kanya ka lang naman may pakinabang. Dahil sa labis na inis, biglang sumabog sa galit si Mang Robin. Tinawid niya ang pagitan nila ni Aling Salome at walang ano-ano'y hinablot ang buhok nito. Ikaw tigilan mo ako, Salome ah! Sawa na ako sa bunganga mo! Sa kabila ng masamang pakiramdam, napatayo si Lena mula sa kanyang hinihigaan. Nanginginig man ang tuhod, pilit niyang nilapitan ang kanyang ama upang pigilan ito. Tay, tama na po. Huwag niyo nang saktan ng inay. Maawa po kayo. Bitiwan po ninyo ang buhok niya. Magdamag na nga po siyang puyat kakabantay sa akin eh. Habang hawak pa rin ang buhok ni Aling Salome, saglit na tumigil si Mang Robin. Napatingin siya kay Lena na halatang mahina dahil nangangatog ang binti nito sa pagtayo. Isa ka pang pangit ka! Inutil! Eh kung pag-untugin ko kaya mga ulo nyo, ha? 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 Aray ko, tay, tama na po. Bitiwan niyo na po ang buhok namin ni inay. Robin, wala ka na talagang natitirang respeto sa akin bilang asawa mo. Itigil mo na to! Aray! Anong itigil? Ha! Siguro naman ay magtatanda na kayo ngayon. Parehas kayong mga walang silbi. Mga inutil! Tama na! Maawa ka sa anak mo! May sakit siya! Halos hindi makagalaw si Lena sa higpit ng pagkakahawak ni Mang Robin sa kanya. Ganon din ang kanyang ina na dakot-dakot ang buhok nito. Pilit itinatali ni Mang Robin sa buhok ng anak. Malakas ang kamay ni Mang Robin. Batak sa trabaho bilang minero ng ginto. Ngunit dahil nalulung siya sa alak at sugal, si Aling Salome na ang nagpatuloy sa pagtatrabaho upang matustusan ang pang-araw-araw nilang pangangailangan. Tay, tama na po. Talagang masakit na po ang anit ko. Sasaktan ko kayo, mga wala kayong pakinabang. Sa susunod na madadatnan ko walang pagkain dito sa bahay na to, di lang ganyan ang aabutin yung dalawa. Kakalbuhin ko na kayong dalawa. Sige, subukan niyo ako. Saka ikaw, Lena, pwede bang wag mong ibinabalandra yung pagmumukha mo sa akin at naaaliban pa rin talaga ako? Pangit! Itigil mo nga yung pangungutya sa sarili mong anak. Umalikod siya at sinipa ang bangko sa tabi ng mesa. Dahilan upang tumumba ito sa sahig. Hindi ko kailangan ng mga sermon mo, Salome. Kung sawa ka na, umalis ka na. Umalis kayong dalawa, mga buwisit! Napahagulgol si Lena habang yakap-yakap ang ina. Maigpit ang kapit ni Aling Salome sa anak. Nay, tama na po. Hayaan na lang natin si tatay.
Hindi anak, hindi tama ang ginagawa ng tatay mo. Kung kaya kong protektahan ka sa kanya, gagawin ko. Sa galit, kinuha ni Mang Robin ang bote ng alak na nakapatong sa lamesa. Tinungga niya ito ng walang pakialam, saka muling lumingon sa mag-ina. Punyeta! Makalayas na nga lang sa bahay na to! Mamamatay ako dito ng dilat! Pwe! Ang lakas ng loob mo sabihin yan. Bakit? Nagbibigay ka ba sa akin ng pambili ng pagkain mo? Ikaw ang walang silbi dito, Robin. Wala kang alam kundi ang maglasing at magsugal. Ang lakas ng loob mong manita pero ikaw ang walang kwenta. Anong sinabi mo? Ulitin mo nga, Salome! Ulitin mo ng mas malakas! Isa kang pabigat, walang kwenta. Walang alam kundi magpalaki ng bayag. Pwe! Mas lalong nag-init ang dugo ni Mang Robin sa sinabi ni Aling Salome. Halos umusok ang kanyang tenga sa matinding galit. Mabilis ang naging hakbang nito na lumapit sa kanyang asawa. Ngunit sa kabila ng takot ni Salome sa asawa, ay pinakita niya ang kanyang katatagan. Hindi ito nagpasindak kay Mang Robin. Hindi na napigilan pa ng lalaki ang sarili. Mabilis niyang itinaas ang kamay at malakas na sinampal si Aling Salome sa pisngi. Natumba si Aling Salome sa sahig, kasama si Lena na nakaduktong pa rin ang kanilang mga buhok. Tay! Tama na po! Huwag niyo na pong saktan si nanay! Ang mukha ni Aling Salome ay namula sa lakas ng sampal, ngunit hindi siya nagpatalo sa sakit. Sa kabila ng lahat, nanatili siyang nakatitig kay Mang Robin, puno ng galit at paninindigan. Ganyan ka lang naman eh! Mahina ka, Robin! Kahit kailan, wala kang ibang alam kundi manakit ng mahihina! Tumigil ka na, Salome, ha? Huwag mo akong subukan at baka mapatay ko na kayo mag-ina! Napakasama mo! Wala ka nang alam na iba kundi ang magpatalo sa sugal, ganyan ka pa! Ano ngayon sa inyo kung natatalo ako sa sugal? Pera mo ba yun, ha? Akin yun. Pera ko yun. Kaya wala kayong pakialam kung saan ko yung gustong gastahin. Saka na bang pinagmamalaki nyo, ha? Baka nakakalimutan nyo. Ako pa rin ang lalaki sa pamamahay na to. Lalaki? Ang tunay na lalaki, marunong magpakaama, Robin. Hindi nananakit, hindi nang aapi ng pamilya. Huwag mong antayin na sumabog ako, Robin. Hindi umimik si Mang Robin. Ang salita ng asawa ay tila tumagos sa kanya. Ilang sandali siyang nakatayo bago ibinalibag ang hawak na bote ng alak at lumabas na ng kanilang bahay. Walang iya talaga si tatay. Wala siyang kwentang ama at asawa sa inyo. Mabuti pa huwag na siyang bumalik dito. Nakakasawa na ang ugali niya. Narinig niyang umungol ang kanyang ina. Napatingin siya dito at napansin niyang nakahawak ito sa kanyang dibdib. Mabilis na kinalas ni Lena ang nakatali nilang buhok at saka binaluhan ang ina. Anak, nahihirapan akong huminga. Sandali lang po, Nay. Ikukuha po kita ng tubig. Oo, Nak. Nahihirapan akong huminga. Napasama yata ang bagsak ko. Agad na tumayo si Lena matapos niyang maalalayan ang ina na makaupo sa upuang yari sa plastik. Saglit lang niya itong iniwan at ikinuha ng tubig sa pitsil. Nay, heto na po ang inumin ninyo. Ayos lang po ba kayo? O gusto niyong tumawag na ako ng tulong? Hindi. Huwag na, anak. Paypayan mo na lang ako para makalanghap ako ng hangin. Pambihira naman po kasi si Itay. Napakasama na talaga ng ugali niya. Hayaan mo na ang tatay mo. Maging ako naninibago rin sa ugali niya. Hindi naman siya ganyan sa akin dati. Lumala siya mula nang nalulong sa sugal. Si Aling Juanita ang may-ari ng pasugalan. Ang walang hiyang babae na yun. Siya nga. Ang dami nang naging usap-usapan dyan sa labas na napakarami na raw nasisirang buhay at pamilya dahil sa pasugalan ng Juanita na yun. Napakarami na rin nahuhumaling din sa kanya. Ano kayang itsura ng Juanita na yun? Hindi ko pa talaga nakikita ang pagmumukha nun eh. At bakit pinagkakaguluhan ng mga lalaki rito? Nakita ko na yun, Nay. Pangit na ho ako pero mas pangit pa sa akin yun eh.
Puro galis ang katawan, tapos parang nasunog sa araw ang balat. Ang kanyang buhok parang di nakakatikim ng suklay. Yung mga mata niya malalaki, konti na lang luluwa na. Tapos alam mo Nay, yung mga ngipin niya sira-sira, tapos madilaw parang hindi nagtututbrush. Grabe ka naman anak. Totoo naman po eh. Bakit kaya hindi siya pagbawalan ng kapitan dito sa atin? Alam ko, bawal ang mga ganyang klase ng pasugalan. Illegal yun, di ba? Pagbabawalan, ang kapitan pa nga mismo ang unang naging customer ng babaeng yun. Kapag nagkita kami ng babaeng yun, kakalbuhin ko talaga sa sabunot yun. Naku, huwag nyo ng patulan, Nay. May awa ang Diyos. Siya po ang bahalang magprotekta sa atin. Dapat siyang mabigyan ng leksyon. Oh, tama na ang galit. Baka kayo naman ang mapano niyan. Kumusta na pala ang pakiramdam niyo? Ayos na ako. Huwag ka nang mag-alala. Ikaw ang dapat na nagpapahinga eh. Pumasok ka na ulit sa kwarto mo at matulog. Magsasaing na ako para may makain tayo mamaya. Nay, pwede po ba ako magpaalam na muna saglit? Gusto ko sanang maglakad-lakad sandali at pupunta ako kay na Lolo Ambo. Abay, inaapoy ka pa ng lagnat ah. Ano na namang gagawin mo doon sa bahay ng matandang yon, Aber? Nay, mabait naman po si Lolo Ambo. Saka gumagaan kasi ang pakiramdam ko kapag nakakausap ko yung matanda. Malayo ang bahay niya, baka gabihin ka sa pag-uwi. Ang mabuti pa sa ibang araw ka nalang dumalaw para masamahan kita. Pero kung ako ang masusunod, anak, pwede bang huwag ka nang naglalalapit sa matandang yun? Bakit naman po? Wala naman siyang ginagawang masama sa akin. Basta, ang sa akin lang, kung papayagan kita ngayon, sana huling dalaw mo na sa kanya. Bakit po kayo galit kay Lolo? May nagawa ba siyang mali sa inyo? Wala naman, basta sumunod ka na lang. Sige po, punta na po ako. Huli na sana to, Lena ha. Tingnan mo nga nanghihina pa maski ang tuhod mo. Kaya ko po. Sige po, aalis na po ako. Babalik din po ako kaagad. Walang nagawa si Aling Salome nang ipilit ni Lena na umalis ng bahay. Ang hindi niya alam, gusto lang talaga ng anak na mapag-isa. Mabigat ang loob ni Lena, lalo na sa kanyang ama. Kahit kailan, hindi niya naramdaman ang pagmamahal nito bilang magulang. Sa halip, pakiramdam niya ay laging inis ito o galit ang ama tuwing nakikita siya na parang siya ang sanhi ng lahat ng problema nito. Palagi nitong ipinamumukha sa kanya ang kanyang mga kapintasan, ang kanyang kapangitan, ang kanyang balat kasi mula pagkasilang ay parang ipinaglihi sa balat ng isang bayawak. Magaspang ito at gulubot. Patuloy siyang naglakad, ngunit biglang tumigil dahil sa kakaiba niyang nararamdaman. Panay ang lingon nito sa paligid. Pakiramdam niya ay may nakatingin sa kanya at sumusunod. Hindi yun ang unang beses na naranasan niya yun. Nung bata siya, ay parang pakiramdam niya na tila ba'y palaging may matang nakamasid sa kanya saan man siya magpunta. Pagkatapos ng ilang minutong paglalakad, narating na rin niya ang tinitirahan ni Lolo Ambo. Ang bahay ng matanda ay payak at yari lamang sa mga simpleng materyales. Ang dingding ay gawa sa kugot at ang bubong ay mula rin sa pinatayong dahon nito. Sa paligid ng bahay, makikita ang maraming nakatanim, mga gulay, halamang gamot at mga bulaklak na napakagaganda ng kulay. Tahimik ang lugar na yon. Ang tanging maririnig lang doon ay ang lagaslas ng tubig mula sa maliit na ilog na malapit doon at ang huni ng mga ibong kilyawan. Ang kapayapaan ng lugar na yon ay nagbigay kay Lena ng konting ginawa. Tao po! Lolo Ambo, nandyan po ba kayo? Ilang beses sinubukan ni Lena na tumawag sa matanda pero walang sumasagot. Kahit kaluskos sa loob ay wala siyang naririnig. Mas lumapit pa siya sa pinto ng kubo at sumilip-silip sa may bintana. Sa pag-aakalang baka hindi naririnig ng matanda ang tawag niya dahil sa edad na 60 taon ay medyo may kahinaan na ang pandinig nito. Walang tao? San kaya nagpunta ang matandang yun? Pumasok na kaya ako, baka nangunguha lang ng panggatong yun. Papasok na sana ang dalaga nang biglang makarinig siya ng tunog na nabaling sanga sa kanyang likuran. Alam niyang pinutol ito gamit ang paa ng kung sino man.
agad siyang napalingon. Nakita niya kagad ang isang piraso ng kahoy na lumilipad papunta sa direksyon niya. Naging maagap naman ang dalaga at nasaluyon bago pa tuluyang tumama sa kanya. Nakita niya si Lolo Ambo na nasa likod niya at may hawak itong isa pang pamalo at mukhang handang umatake. Biglang lumapit sa kanya ang matanda at kagad siyang napitikan sa braso. Gumuhit ang mapulang marka sa kanyang braso at kahit masakit yun, hindi siya nagpatalo. Gumanti siya ng suntok at sipa, ngunit tila napakahusay ng galaw ni Lolo Ambo. Parang hangin ito kung umiwas sa bawat atake niya. Mabilis at maliksi. Hindi nagtagal, naramdaman ni Lena ang pag-agaw ng matanda sa kahoy na hawak niya. Sa isang iglap, naagaw ito at biglang tumama sa kanyang puwet. Sabay ng malakas na tawa ni Lolo Ambo. Mahusay, Lena. Mabilis ka na nga. Pero kulang pa yan. Kulang pa. Sabi nito habang patuloy ang sunod-sunod na atake gamit ang pamalo. Mas naging mabilis din si Lena. Bagamat may nararamdaman ay maagap nitong nailagan ang bawat hampas ng matanda na tila nagiging laro na lamang ang kanilang sagupaan. Nang sa wakas ay napagod ang matanda, itinigil nito ang atake at masayang tumawa. Hinarap nito si Lena na may ngiti sa labi. Huwag kang magagalit, ha. Gusto ko lang makita kung may ibubuga ka na. Natawa na rin si Lena sa inakto ng matanda. Humuhusay ka na, Iha. Talagang di ako nagkamali sa pagpili sa'yo bilang tagapagmana ko ng aking mga kakayahan at anting-anting. Pero kailangan mo pa rin magsanay. May mga hindi ka pa rin naiilagan eh. Eh kasi naman, ginulat niyo ako, Lolo. Halika na nga rito sa loob at may pag-uusapan tayo. Salamat po, Lolo. Siya nga po pala, wala po akong dalang ulam ngayon. Aan mo na, may ulam naman na akong nakuha kanina dyan sa ilog. Mga alimasag at isda. Wow! Masarap naman pala ang ulam niyo ngayon eh. Ganun talaga. Kung gusto mo na masarap na ulam, magsipag ka at huwag tatamad-tamad. Kasi ang pagkain sa totoo lang, libre lang naman ang mga yan sa mga taong masisipag. Pag gusto mo ng gulay, abay magtanim ka. Kung gusto mo ng karne, mag-alaga ka ng hayop. At kung lamang tubig naman, abay mamingwit ka. Hindi ba? Ay, naku, totoo po. Kung sana ganyan din ang pag-iisip ng tatay ko, di sana kami nagugutom. Wala nang pag-asa yung tatay mong adik sa sugal. Kaya nga po eh, palagi na lang silang nag-aaway ng nanay ko dahil sa pagsusugal niya at pag-iinom. Ay nako, hayaan nyo lang tatay nyo kung ganun na ang gusto niyang gawin sa buhay niya. Basta kayo mag-iina ang magsumikap. Makakaraos kayo. Sana nga po. May sandali, ba't nga pala ulit napadpad ka dito? O eto, umupo ka muna. Pagpasok sa loob ng kubo, ay napansin ni Lena ang isang umuusok na palayok na nakapatong sa ibabaw ng lamesa. Doon sa tabi nito, umupo ang matanda. Doon siya pinaupo ng matanda at tumabi ito sa kanya. Naku eh, gusto ko lang naman po sanang maglabas ng sama ng loob. Mabigat na po kasi masyado, lalo't halos araw-araw nang may gulo sa bahay namin. Umahimik ang matanda at iniangat nito ang takip ng palayok. Di mabuti at dito ka tumiretso. Dito lang po kasi ako nakakasumpong ng kapayapaan. Ayos lang naman yon. Kung magulo sa bahay nyo, palagi kang welcome dito, Iha. Salamat po. Alam nyo, minsan napapagod na rin talaga ako. Hindi ko na alam kung paano magpapatuloy sa buhay. Nakatitig sa kanya ang matanda. Maya-maya pa ay kinuha nito ang sandok at hinalo ang laman ng palayok. Naamoy ni Lena ang mabangong amoy na nanggagaling doon. Yan talaga ang buhay, Lena. Hindi laging madali. Pero tandaan mo, ang tibay mo ngayon ang siyang huhubog sa'yo para mas matapang mong haharapin ang mas malalaki pang pagsubok sa inaharap. Ay, sana nga po, Lolo.
Pero minsan parang gusto ko na lang pong sumuko. Hindi pwede yan! Hindi bagay sa isang tagapagmana ko ang sumuko. O eto, kumain ka na muna. Nagsandok na ng pagkain ang matanda. Itinulak nito ang mangkok na puno ng nilagang iba't ibang sangkap sa harap ni Lena. Ano po ito, Lolo? Parang hindi pangkaraniwan ito ah. Pagkain po ba talaga ito? Espesyal na pagkain yan, Apo. Hindi lang ito nakabubusog, pero bibigyan ka nito ng lakas. Hala, sige, tikman mo na. Napatingin si Lena sa mangkok. May halong kaba at pagtataka ang kanyang nararamdaman. Unti-unti niyang inangat ang kutsara, habang si Lolo Ambo ay tahimik lang na nakamasid sa kanya. Tila hinihintay ang kanyang reaksyon. Habang marahang isinusubo ni Lena ang pagkain, napansin niya agad ang kakaibang lasa nito. Hindi ito masarap, ngunit hindi rin pangit ang lasa. Parang may halong mapait at matamis na nagbibigay ng kakaibang init sa kanyang lalamunan habang nilulunok yon. Nagkatinginan sila ni Lolo Ambo. Nakangiti ito ng malapad. O ano? Anong pakiramdam mo ngayon, Lena? Mainit po sa loob ng katawan ko, Lolo. Pero parang ang gaan din. Parang biglang nawala yung bigat sa dibdib ko. Ano bang meron dito? Pagkain yan ay may mga lihim na sangkap na galing pa sa mga ninunuko. Hindi lahat ng tao makakatikim nito. Kaya maswerte ka, Iha. Lo, bakit nga ba ako ang pinili mo na maging tagapagmana mo? Eh wala naman sa pamilya namin ang may alam tungkol sa mga ganitong bagay. Mahirap ipaliwanag eh. Pero yung taga-bulong, matagal niyang sinasabi na ikaw ang karapat-dapat na maging tagapagmana ko. Tagabulong? Ano po yun? Ito ay isang mahiwagang nilalang na hindi nakikita ng mga tao pero naririnig ng mga tulad naming albularyo o mga antingero. Ang kanilang mga bulong ay ginagamit para impluwensyahan, kontrolin o saktan ang isang tao. Mukhang nakakatakot po sila. Sa totoo lang, Iha, nakakatakot sila para sa mga ordinaryong taong kagaya mo. Pero sa tulad namin mga albularyo, nakakatulong sila sa mararaming aspeto. At isa na nga dito ay ang pagpili ng kung sino karapat-dapat na magmana ng mga kakayahan namin. Ganun po ba? O, ganun nga. Teka, ikaw ba? Ano ba ang desisyon mo, Iha? Ano, tatanggapin mo na ba ang responsibilidad bilang tagapagmana ng aking kakayahan at agimat? Hindi ko pa po alam eh. Sayang naman kung di mo ito tatanggapin. Ano ba kasi ang pumipigil sa'yo? Sa totoo lang po, gusto ko talaga, Lolo Ambo. Kaso si nanay ang inaalala ko. Tiyak na pagsisimulan nito na hindi namin pagkakaintindihan kung tatanggapin ko. Nalungkot ang matanda nang banggitin niya ang tungkol kay Salome. Hindi naman lingid sa matanda na mainit ang dugo ng ina ng dalaga sa kanya. Wala naman akong magagawa kung ayaw mong tanggapin. Naiintindihan ko kung bakit ayaw ni Salome dahil mapanganib ang buhay ng isang antingera. Yun po kaya talaga ang dahilan niya, Lolo? Oo, siguro. Ano pa ba? Pero Lena, sana ay magdesisyon ka na sa lalong madaling panahon. Dahil kapag hindi talaga, abay kailangan kong alisin ang mga alaala mo tungkol dito at ituturing na parang walang nangyari. Po? Eh paano naman po kung tanggapin ko? Ano pong mangyayari? Magiging mas malakas ka, mas matalino, at masanda para protektahan ang sarili mo at ang pamilya mo. Ipapaalam ko muna po ito kay nanay. Walang problema. Sa ngayon, Iya, sa'yo na lang muna itong arnes ko. May kakaiba kasing ibinubulong ang hangin at parang nagbababala na hindi maganda. Mabaho din ang sigaw ng lupa. Ano pong ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, may aswang dito sa baryo natin. Aswang po? Kunin mo na tong arnes, Iya. Gawa ito sa pinakamatigas na katawan o puno ng uway. Pero ang arnis na to, alam ko,
Mahalaga sa inyo to, di ba? Ibinibigay ko sa'yo to kasi alam ko magagamit mo ito sa oras ng kagipitan. Habang hindi mo pa tinatanggap ang pamana ko sa'yo, kailangan manatili kang ligtas, Iya. Sige na, kunin mo na to. Sige po. Salamat po, Lolo. Kalaban, hindi natin alam kung kailan sasalakay. Tumayo ang matanda at kinuha nito ang isang maliit na libro sa isang maliit na altar. May nakataling balat ng bayawak sa libro. Aswang na tinutukoy ko ay ang aswang na pandukot. Aswang na pandukot? Ngayon ko lang po narinigan tungkol sa kanila, Lolo Ambo. Anong klaseng aswang sila? Ang aswang na pandukot, Lena, ay hindi basta-basta. Hindi sila tulad ng karaniwang aswang na naghahanap lang ng laman loob o karne ng tao at nagpapalit ng anyo bilang hayop o isang nakakatakot na nilalang. Ang pandukot, ayon na rin sa tawag sa kanya, ay dumudukot ng mga tao, lalo na mga bata, para gawing pagkain o di naman kaya para maging alipin. Dumudukot din sila ng mga matatanda at malalakas. Depende sa pangangailangan nila. Kumukuha sila ng alipin nila? Para saan? Saka paano nila nagagawa yun? Kumukuha sila ng mga alipin para magparami ng lahi. Nagagawa nilang mandukot dahil may espesyal silang kapangyarihan na mahipnotismo ang kanilang biktima. Kapag nahuli na nila, kadalasan ay dadalhin nila ito sa kanilang pugad. Madilim doon at mabaho. Nakakatakot pala sila. Paano po natin sila makikilala? Yan ang nakikita sa malalayong lugar. Tahimik, pero kakaiba ang pakiramdam mo kapag malapit sila. Parang may nakatingin sa'yo, kahit wala kang nakikita. At kung makita mo man sila, maaaring anyong tao pa rin, pero mapapansin mong walang anino. Lolo Ambo, paano natin sila mapipigilan? Tayo nag-e-ensayo, Lena. Ang anting-anting ko ay isa sa mga pinakamabisang proteksyon laban sa kanila. Pero higit sa lahat, dapat mong tandaan na ang tapang at tamang kaalaman ang magiging sandata mo. Huwag kang basta matatakot. Kapag nalaman nilang takot ka, mas lalo ka nilang dadayain. Nung nagsasalita si Lolo Ambo, ay inilapag niya ang maliit na libro sa harapan ni Lena. Binuklat niya ito at ipinakita ang isang pahina na may iginuhit na kakaibang nilalang. Mataas, payat at may mahahabang daliri na parang sakal na sakal ang hawak sa mga biktima nito. Ito ang itsura nila, Lena. Kapag nakita mo ang ganitong nilalang, huwag kang magdadalawang isip na labanan sila. Tandaan mo, Lena, ikaw ang tagapagmana ng kakayahan ko. Tumayo ang matanda at dumukwang ito sa umuusok na palayo na nasa harapan nila. Kinuha nito ang itim na bato sa gitna ng nagbabagang uling na kahoy. Dinampot yun ni Lolo Ambo na parang hindi ito napapasok. Saka inilapag sa ibabaw ng itim na libro. Ang batong ito ay ang mutya ng bayawak. Ito ang kontra sa gayuma o hipnotismong taglay ng mga halimaw. Paano po magagamit yan sa aswang na pandukot? Ipabad mo ito sa tubig at ipaiinom mo ito sa taong naaakit ng mga pandukot. Babalik sila sa normal at hindi nila maaalala ang mga nakaraang nagawa nila. Pwede rin itong ipaligo o ibuhos sa biktima kapag masyado nang malala ang kapit ng gayuma. Paano naman po malalaman kung nasa ilalim ng pang-akit ang isang biktima? Walang pinagkaiba sa paningin ng mga aswang kapag baliktad ang refleksyon mo sa kanilang mga mata. Nangangahulog ang nasa ilalim ng gayuma ang biktima. Kontrolado ng mga halimaw ang isip ng kanilang alipin. Kailangan maipainom mo ang tubig sa kanya na pinagbabaran ng bato. Ano naman pong epekto niyan sa mga aswang? Kaya nitong pahinahin ang kapangyarihan ng aswang. Kaya nga sana, Lena, tanggapin mo na ito. Matagal na pinagmasdan ni Lena ang maitim na batong inilagay ng matanda sa ibabaw ng libro. Isang makintab at makinis na bato yun. Pero nawala ang atensyon niya sa bato nang biglang may lumagabok
sa silid ng matanda. Ano po yun, Lolo? Wala yun. Huwag mo na lamang pansinin ang ingay na yun. Baka yung alaga ko lang yun na pusa. Nakapasok na naman ang kwarto ko. Kung tatanggapin ko po yan, anong gagawin ko dyan? Isusubo ko ba tulad ng kay Darna? Mahilig ka palang manood ng mga ganun, ha? Pero hindi ganun kadramatiko tulad ng kay Darna. Ang agimat na ito ay ang mutya ng bayawak. Hindi ito'y sinusubo, pero napakalakas ng bisa nito kung gagamitin mo ng tama. Iniangat ng matanda ang mutya at pinagmasdan ito na parang ito'y isang kayamanan. Ang mutya ng bayawak ay nagbibigay ng bilis, liksi, at tibay. Tulad ng bayawak na kayang maglaho sa mata ng kaaway, ang mutyang ito ay magpapatalas ng iyong pandama at reflexes. Pero hindi basta-basta ka magkakaroon ng lakas nito. Kailangan maging karapat-dapat ka. Paano po ako magiging karapat-dapat, Lolo? Dapat buo ang loob mo, Lena. Ang mutya ay sumusunod sa puso na may hawak nito. Kung ang hangarin mo ay masama o makasarili, magdadala ito ng kapahamakan sa'yo. Ngunit kung ikaw ay magpapakatapat at gagamitin ito para sa mabuti, magiging makapangyarihan ka. Itinapat ni Lolo Ambo ang mutya sa palad ni Lena na nag-aalangan, ngunit nararamdaman ang kakaibang init mula rito. Parang may pulso po ito, Lolo. Ay may sariling buhay po. Kaya niyang madama ang takot, galit, at kabutihan sa isang tao. Ngayon, sagutin mo ako ng buong puso. Handa ka bang tanggapin ang agimat na ito at ang mga responsibilidad na kaakibat nito? Huminga ng malalim si Lena. Nanginginig man ang kanyang mga kamay. Ramdam niya ang bigat ng desisyong ito. Ngunit naisip niya ang kanyang pamilya, lalo na ang kanyang ina, na kailangan protektahan mula sa mga nilalang na tulad ng pandukot. Handa na po ako, Lolo Ambo. Ngiti ang matanda at marahang inilapag ang mutya sa palad ni Lena. Sa sandaling yun, parang nagkaroon ng liwanag na nanggagaling sa mutya. Simula ngayon, ikaw na ang may-ari ng mutya ng bayawak. Tandaan mo, Lena, hindi ito isang laruan o simpleng gamit. Buhay at dangal ang nakataya sa bawat paggamit nito. Tumango si Lena habang hawak ang mutya sa kanyang palad. Sa kabila ng kaba, naramdaman niyang para bang may bagong sigla at lakas na dumadaloy sa kanyang katawan nang tanggapin niya ang mutya. Inilagay niya ito sa kanyang bulsa. Hindi niya na naisip ang kanyang ina sa pagkakataong yun dahil mas nanaig ang kagustuhan niya na maproteksyonan ang kanyang pamilya. Nagpaalam na siya sa matandang si Ambo at naglakad na pauwi sa kanila. Pakiramdam niya ay magaan ang kanyang pangangatawan ng mga oras na yun. Nakaramdam siya ng ginhawa at nawala na rin ang kanyang lagnat. Habang naglalakad siya, ay napansin niya ulit na tila may nakamatsyag sa kanya. Dinukot niya ang mutya sa kanyang bulsa at hinawakan ito ng mahigpit. Papadilim na rin na mga oras na yun at nakalubog na ang araw. Nagsitayuan ang kanyang balahibo nang mapansin niyang may aninong tila nagtatago sa likod ng mga puno. Binilisan niya ang kanyang paglalakad. Maya-maya pa ay nakarinig siya ng kaluskos, mga yabag ng paa sa likod niya. Napahinto siya at nakiramdam sa paligid. Sa pagbaling ng kanyang tingin, tumambad sa kanya ang nakangising malademonyong anyo ng isang nilalang. Napaatras si Lena, biglang uminit din ang hawak niyang mutya. Huwag kang lalapit! Umalis ka dyan! Umalis ka! Ngunit hindi nakinig sa kanya ang nilalang. Bagkus ay mas lalo itong numisi. Lumabas ang matutulis at matatalas niyang mga pangil. Hindi ako natatakot sa'yo! Sige, lumapit ka kung yun ang gusto mo! Makbang ang halimaw palapit sa kanya. Itinaas niya ang kanyang arnis bilang kanyang sandata. Naaamoy ko ang mutya ng bayawak sa'yo. Akin na yan. Ibigay mo sa akin ang mutya.
Anong mutya ang pinagsasasabi mo? Wala akong alam sa mutya. Umalis ka sa harapan ko, halimaw ka! Sinungaling! Kukunin ko yan sa ayaw at sa gusto mo! Nanatiling nakatayo si Lena habang pilit na nagpapakatatag sa harap ng aswang. Kahit isang dangkal na lang ang lapit ng mukha nito sa mukha niya, amoy na amoy niya ang mabahong singaw ng katawan nito. Pero dahil ibinuka na nito ang bibig para kagatin siya sa leeg, pinalo niya ito ng malakas gamit ang arnis na hawak at nagsimulang tumakbo palayo. Hindi niya naalintana ang mga matutulis na batong naaapakan niya. Ang gusto lang niya ay makatakas sa halimaw. Hindi ka makakatakas sa akin! Susundan kita! Susundan kita! Kukunin ko ang mutya! Lalong binilisan ni Lena ang kanyang pagtakbo. Pero dahil sa mabilis niyang galaw, hindi niya napansin ang isang nakausling bato sa kanyang dadaanan. Natisod siya at nadapa. Gumuhit ang sakit sa kanyang mga binti at paa. Aray ko! Talaga naman oo! Napakamalas ko naman! Nagpalinga-linga muna si Lena at pinilit makatayo para muling tumakbo. Paika-ikang humakbang ang dalaga habang pangiwi-ngiwi ang muka. Naramdaman din niya sa kanyang tuhod ang pag-agos ng mainit na likido mula sa sugat na tinamaan ng bato. Dahil sa tumitinding sakit habang nagagalaw ang sugat niya, ay napahagulgul na lamang siya ng iyak. Hindi pa man siya lubusang nakakalayo, ay nahuli na siya ng aswang. Kinapitan siya nito sa binti at hinila. Kaya ang nangyari, muli siyang natumba at bumagsak sa lupa. Naramdaman niya ang pagbaon ng matutulis na kuko ng aswang, kaya't napilitan siyang tadyakan ito sa muka. Hindi ka magtatagumpay, hayop ka! Lalabanan kita! Tumayo siya at muling iwinasiwas ni Lena ang kanyang arnis at tinamaan sa balikat ang aswang. Umungol din ito sa sakit. Lalo itong nagwala dahil napagtanto nitong hindi pangkaraniwan ang kanyang kalaban at hindi ito basta-basta mabibiktima. Pinaikot-ikot niya sa katawan ang arnis at lumikha siya ng kakaibang tunog na parang nag-oorasyon tulad sa itinuro sa kanya ni Lolo Ambong. Ilang beses rin niyang tinamaan ito sa muka, sa tagiliran, balikat at sa iba pang bahagi ng katawan nito. Ngunit hindi sumuko ang aswang. Desperado na talaga itong mapatay ang dalaga. Sinunggaban niya si Lena at tinangka nitong kagatin ang leeg. Masyadong naging mabilis ang pangyayari. Wala nang nagawa ang dalaga, kundi ang pumikit at inihanda ang sarili sa kapamakan. Isang luha ang tumulo sa kanyang nakapikit na mata. Ngunit paglipas ng ilang sandali, ay hindi siya kinagat ng aswang. Pagmulat niya ng kanyang mga mata, ay nakita niya si Lolo Ambo na nakalahad ang mga kamay sa kanya. Iniligtas siya ng matanda. Nakita ni Lena ang aswang na mabilis na tumatakbo hanggang sa nagtago na ito sa dilim. Hindi ka nag-iingat! Halika! Sasamahan na kitang umuwi! Lolo, bakit alam ng aswang na yun na nasa akin ang mutya? Dahil naaamoy nila yan, kukunin nila ang mutya sa'yo para hindi mo magamit laban sa kanila. Matatalo mo ang gayuman ng pandukot kapag nasa iyo ang bato. Natatandaan na nila ang iyong muka, kaya't hindi ka nila titigilan. Teka, may sugat ka. Kailangan natin magamot yan. Kailangan ko nang umuwi, Lolo. Baka nag-aalala na sa akin ng nanay. O sige, tara na. Ihahatid na kita sa inyo. Ako nang bahalang magpaliwanag sa nanay mo kung ano nangyari sa'yo. Inalalayan ni Lolo Ambo ang dalaga. Paika-ika ito habang naglalakad. Pagdating nila sa bahay, ay pasadyang nagpaiwan sa labas ang matanda. Si Lena ang unang pumasok sa bahay. Pagbukas niya ng pinto, ay nakita niya ang kanyang mga magulang na kumakain ng hapunan. Lena! Diyos ko, anong nangyari sa'yo? Bakit ang dami mong sugat? Inay, saan ka ba galing? Boss, baka kung saan-saan lang yan nagsuot kaya nagkaganyan. Wala naman kasing pinagkatandaan niyang anak mo eh. Pangit na. Isip bata pa. Tumigil ka nga dyan sa sinasabi mo. Kung wala kang sasabihing maganda, manahimik ka. Lumapit si Aling Salome sa kanyang anak at tiningnan ang kalagayan nito. Magsalita ka, ano ba?
Na paano ang mga ito? May sumubok po sa akin sa labas, Nay. Napahamak po ako sa daan. Galing po ako kina Lolo Ambo. Sinasabi ko na nga ba at doon ka galing eh. Di ba binalaan na kita kanina? Hindi ka na naman kasi nakikinig sa akin. Matigas talaga ang ulo niyan. Terno sa kapal ng balat niya. Nasaktan na nga ang anak mo, ginaganyan mo pa. Pambihira ka talaga. Anak mo yan, Robin. Anak mo. Tus, hindi ko anak yan. Wala akong anak na mukhang bayawak. Dahil sa narinig, ay hindi na napigilan pa ni Lolo Ambo na pumasok sa loob ng bahay. Pumasok na ako ha. Kailangan na kasi magamot ang anak nyo bago pa siya tuluyang mapahamak. Hoy tanda, anong ginagawa mo dito? Saka anong pinagsasasabi mong gagamutin ha? Konting galos lang yan, kabadong-kabado na kayo. Ang kukor ninyo. Makaalis na nga lang. Hoy, at saan ka na naman pupunta? Saan pa? Eh di magsasakla. Nararamdaman ko kasi, siswertein ako ngayong gabi. Mainam na makaalis ng maaga. Baka mamaya makontra pa. Mabilis na tumayo si Mang Robin at hindi na nito tinapos ang kanyang hapunan. Dire-diretso itong lumabas ng bahay para muling magsugal. Mang Ambo, ano ba talaga ang nangyari sa anak ko? Bakit siya nagkakaganito? Pinakasagupa siyang aswang sa lume habang pauwi siya. Nilabanan niya ito, kaya siya nagkaroon ng mga sugat. Aswang? Anong pinagtatakpan yung dalawa ha? Anong ginawa mo sa anak ko? Wala akong ginagawang masama sa anak mo. Kumuha ka ng tubig. Isang baso kung maaari. Kailangan nating babara ng mutya para magamot na ang sugat ng iyong anak. Mutya? Anong mutya na naman ang pinagsasasabi mo? Ang mabuti pa umalis ka na rito. Hindi ka namin kailangan dito. Nay, huwag niyo naman po sigawan si Lolo Ambo. Siyang tumulong sa akin kaya hindi ako napatay ng aswang na yun. Kalokohan! Walang aswang-aswang, Lena. Magtigil kayo sa mga kasinungalingan niyo. Sabihin niyo sa akin kung ano talaga ang nangyari. Hindi mo ba nakikita ang kalagayan ng anak mo? Sa palagay mo ba, gawa ng tao yung mga sugat niya? Sige nga, tignan mo mabuti. Kapag napabayaan ito, dalawa lang ang pwedeng kahantungan ng anak mo. Mamatay siya o magiging aswang. Natahimik ang ginang sa sinabi ng matanda. Nang makapag-isip, ay kumuha ito ng isang basong tubig at ibinigay ito sa matanda. Pinaupo na rin niya ang anak sa kanilang upuan sa sala. Salamat sa lume. Alam kong mahirap paniwalaan ang sinasabi ko. Pero hindi ko ito ginagawa para sa akin. Gusto ko lang mailigtas si Lena sa sumpang dala ng sugat na ito. May aswang ba talaga, Ambo? Huwag niyo akong pinaglololoko. Inilubog na ng matanda ang mutya sa tubig. Totoo po ang sinasabi namin, Inay. Inatake ako ng aswang. O siya, kung inatake ka nga, bakit ka naman nagpabaya? At ikaw, tanda, bakit mo naman pinabayaan ang anak ko? Hindi ko kontrolado ang lahat ng bagay sa lume. Alam mo yan. Saka bakit nagkukunwari kang hindi naniniwala sa aswang? Gayong alam mo naman na talagang totoo ang mga nilalang na yun. Manahimik ka! Inay, huwag niyo naman kausapin ng ganyan si Lolo. Siya ang nagligtas sa akin. Salamat po sa inyo, Lolo Ambo. Hayaan mo na yan, Lena. Ngayong naibabad na mo siya sa baso, malilinis na nito ang anumang lason o sumpa sa sugat na yan. Inay! Talaga ang oras sa ganitong sitwasyon. Kailangan na natin magamot ang anak mo. Matapos ang ilang saglit, iniahon ni Lolo Ambo ang mutya mula sa tubig at lumapit kay Lena. Dahan-dahan niyang binuhusan ng tubig ang mga sugat ng dalaga. Napasigaw ang dalaga sa labis na sakit. Lena, mahapdi ito, pero kailangan tiisin mo. Kailangan natin tanggalin ang sumpa ng aswang bago pa lumala. Napangiwi sa hapdi si Lena, ngunit hindi na umangal. Opo, Lolo. Kaya ko po. Ang ginagawa ito ni Lolo Ambo, napansin nilang tila nagkakaroon ng kakaibang liwanag ang mutya at unti-unting tila tumigil ang pagdurugo ng mga sugat. Medyo natuyo din ang paligid nito. Napatigil si Salome sa kanyang kinatatayuan
tila hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Isang himala! Totoo ba talaga yan? Ang galing naman! Totoo ito, Salome. Kaya nga sinasabi kong mag-ingat kayo. Biglang napalingon ng lahat nang muling bumukas ang pinto at iniluwa noon si Mang Robin. Sus! Bilib na bilib ka dyan. Nakachamba lang yan. Alam mo naman palpak ang albularyong yan eh. Tumigil ka nga riyan! Akala ko ba doon ka na sa wanitang yun? Ano't bumalik ka? Eh bakit mo kinikwestiyon ang pagbabalik ko sa sarili kong bahay, Salome? Ha? Napailing na lang si Salome sa sinabi ni Mang Robin. Kung ganon, manahimik ka na lang. Kung ayaw mo nang nakikita mo, huwag ka nang salita ng salita. Hindi ka nakakatulong. Tahimik na napatigil si Robin. Samantala, si Lena ay napapikit. Ramdam ang paggaan ng kanyang pakiramdam matapos mailapat ang tubig na pinagbabara ng mutya sa kanyang sugat. Si Lolo Ambu naman ay tumayo. Halatang pagod, ngunit kontento sa nagawa niya. Hala, sige. Ako'y uuwi na. Mag-iingat kayo ngayong gabi. Lalong-lalo ka na, Lena. Magbantay ka at maging alerto. Dahil baka mamaya Opo, Lolo. Salamat po sa paalala ninyo. Lumabas si Lolo Ambo. Naiwan ang pamilya sa sala. Si Salome ay umpo sa tabi ni Lena. Hinaplos ang buhok nito, habang si Robin naman ay nanatiling tahimik. Tila may malalim na iniisip. Salome, talaga bang ipinaglimo sa bayawak ang babaeng yan? Eh ano kung bayawak ang balat niya? Kesa naman sa'yo na makinis nga ang balat, demonyo naman ang ugali. Nay, Tay, tama na po. Nabibigyan na po ako sa pag-aaway ninyo. Ano po bang gusto ninyong gawin ko? Para lang matigil kayo sa pagtatalo. Mas maganda po bang mamatay na lang ako? Apakadrama mo naman. Kukonsensyahin niyo na naman ba ako? Alam niyo namang wala akong konsensya, di ba? Mga buwisit. Makaalis na nga lang ulit. Saan ka na naman pupunta? Eh di saan pa? Sa masayang bahay ni Juanita. Magmamadyong kesa dito na puro kamalasan lang ang nakikita ko. Tumabi ka nga sa daraanan ko. Baka masipa ko lang yung pagbumukha mong hayop ka. Hinayaan na mag-ina na umalis si Mang Robin. Hindi na ito pinigilan ng ginang. Pagkatapos ay pinagmasdang mabuti ni Lena ang ina na nagtatanggal ng damit niya para tingnan ang sugat sa kanyang katawan. May 2 bilog na butas at maitim na ang paligid ang nakita ng kanyang ina sa kanyang balat. Kagat yun kanina ng halimaw na umatake sa kanya. Habang binibihisan siya ng ina, ay pinag-iisipan niya kung sasabihin ba niya ang tungkol sa naging usapan nila ni Lolo Ambo. Pero hindi niya alam kung paano ito sisimulan. Bagkus ay nagpaalam na lang ang dalaga. Magpapahinga na po ako, Inay. Salamat po sa pag-aasikaso niyo sa akin. Teka, bakit po parang matamlay kayo ngayon? Wala ito. Huwag mo na akong alalahanin. Napagod lang ako sa pakikipagtalo dyan sa ama mo. Sige na, pumasok ka na sa kwarto mo. Opo, Nay. Napatigil sa paghakbang si Lena nang marinig niya ang sunod-sunod na kaluskos sa likod ng kanilang bahay. Parang tunog ng matatalas na kuko ang gumagasgas sa dingding ng kanilang kubo. Hindi agad yun narinig ng ina, kaya patuloy ito sa pagsasara ng pinto at bintana. Sumunod yata ang aswang na pandukot sa akin. Diyos ko, sana naman hindi. Oh, bakit? Hindi ka pa ba papasok sa kwarto mo? Kasi po, Nay, parang may tao sa likod. Wala po ba kayong narinig? Wala akong naririnig. Ano ba kasi yun? Magsasalita pa sana si Lena para sumagot sa ina. Biglang umalingaw-ngaw ang malalakas na pag-alunok ng isang aso. Mukhang nasundan po ako, Nay. Ano? Nino? Sinong nakasunod sa'yo, Lena? Yung aswang, Nay, nandito siya. Naaamoy ko ang alingasaw ng katawan niya. Amoy nabubulok na laman ang hayop. Dinukot ni Lena ang patong nasa kanyang bulsa. Nang hawakan niya ay mainit yun. Palatandaan na may masamang elemento ang nasa labas ng kanilang bahay. Dala ng kuryosidad ay nilapitan ni Lena ang amoy na nanggagaling sa kusina.
Maingat niyang iniyakbang ang mga paa. Sinigurado niyang madali siyang makakapagtago kung sakaling may makapasok na aswang. Halos mabing siya sa malakas na tibok ng kanyang puso nang dahil sa kaba. Tigil din ang kanyang hininga na nakatutok sa kusina ang kanyang mga mata. Meron niyang mabaho. Teka, ako nang titingin. Hindi ako mapalagay sa'yo eh. Ako na lang po. Pakiabot po ng arnis na nakalagay sa ibabaw ng upuan. Dahan-dahan din ang ginawang pagkilos ni Aling Salome para kunin ang arnis. Ganon din sa paghakbang nito upang makalapit sa kinaroroonan ni Lena. Nang maiabot niya ito, ay kinuha na rin niya ang itak. Hinugot niya ang talim, saka itinutok ang atensyon sa kusina. Mag-iingat ka. Baka mga magnanakaw lang yan at may hawak din na patalim. Saktong pagtungtong ni Lena sa pinto ng kusina, sumalubong sa kanya ang napakabahong amoy. Lalo siyang nagulat nang may mga palad na dumakot sa kanyang kaliwang kamay na may hawak na arnis. Lumabas ang nakangising halimaw, mapupula ang mga mata habang tumutulo ang malapot na laway. Mabilis siyang kumawala sa pagkakahawak ng aswang at inatake ito gamit ang hawak niyang arnis. Nay, magtago po kayo sa kwarto. May nakapasok na halimaw. Sila ang mga aswang na pandukot. Asin. Takot sila sa asin. Natatarantang kinuha ni Aling Salome ang asin. Dinampot niya ang lagayan at isinaboy yun sa aswang na nasa kanilang harapan. Ay, Diyos ko! Napasok na tayo ng halimaw! Sa pinto po, pilit nilang sinisira ang panara. Harangan po ninyo ng bangko para hindi sila makapasok. Agad na kumuha ng mabigat na bangko si Aling Salome sa sala. Hinila yon ng ginang na ipinangharang sa pinto. Bahagya pang nakaawang dahil sa nakapasok na kamay ng isa pang aswang na nasa labas. Sinugod ni Lena ang pandukot na nasa kusina. Iwinasiwas ng dalaga ang hawak niyang arnis, kaya't tinamaan ito sa dibdib. Sinamantala ni Lena ang pagkakataong nakatumba ang kalaban. Sinabuyan niya muna ito ng asin. Halos magwala ang aswang dahil sa sakit ng ginawa ni Lena. Dinukot niya ang bato at ipinatong sa dibdib ng umaangin na halimaw. Bakit nasa iyo ang mutya ng bayawak? Naiwan ba yan ni Ambo? Pasensya na po, Nay, kung hindi ko agad sinabi sa inyo. Ibinigay na po ito sa akin ni Lolo. Tinignan nila ang halimaw. Hindi ito makagalaw habang nakapatong ang mutya sa kanyang dibdib. Ha? Ay, bakit kinuha mo? Alam mo naman na ayoko niyan. Ayokong maging antingera ka. Paliliitin niya ng mundong ginagalawan mo. Ano ba, Lena? Bakit ba hindi ka nakikinig sa akin? Hindi pinakinggan ni Lena ang paninermon ni Aling Salome. Muli niyang itinuon ang pansin sa aswang. Umangin ito ng malakas habang nanginginig ang kamay na pilit siyang inaabot. Inabot ng dalaga ang hawak na itak ng kanyang inay at sinaksak nga sa dibdib ang aswang. Dahil doon, ilang saglit lang ay bumula na ang bibig ng halimaw at nasundan ng pangingisay nito. Akala niya tapos na ang laban, pero may iba pang aswang na nakapasok sa loob ng kanilang bahay. Kinuha niyang muli ang bato sa dibdib ng aswang, saka hinarap ang dalawang pandukot na pasugod sa kanilang kinaroroonan. Tumayo siya sa unahan ng kanyang ina na halatang binabalot ng takot sa dibdib. Ay, Diyos ko! Ano to? Bakit ang daming aswang? Humingi tayo ng tulong sa mga kapitbahay! Sumigaw ng sumigaw si Aling Salome, pero tila walang nakakarinig sa kanila. Mas nadami pa ang aswang dito sa baryo, Inay, kung di natin malalaman kung sinong nag-aalaga sa kanila. Pero wag po kayo mag-alala, hanggat nasa akin ang mutya, makakalaban tayo sa kanila. Hindi po nila tayo masasaktan. Pero mapanganib para sa'yo. Kaya pagkatapos nito, ibalik mo na ang mutya sa matanda na yon. Tigilan sila nang biglang sumugod ang dalawang aswang. Naging mabilis ang pagsalubong ng itak sa isa sa mga halimaw. Pawasiwas ang ginawa ng dalaga. At bawat tama nito sa katawan ay lumilikha ito ng nakakatakot na alulong. Napansin ni Aling Salome na meron pang iba sa labas na tila kinakalampag ang kanilang dingding at pinipilit na makapasok. Ano bang kailangan nila rito? Bakit ang daming aswang, Lena? Gusto nilang kunin ang mutya. Uning sumugod ang isa pang aswang.
at muli ay sinaksak ito ni Lena. Nakipagpambuno siya dito. Natumba na ang aswang. Umalis na tayo dito. Delikado ang buhay natin sa bahay na ito. Wala po tayong madadaanan, inay. Ang mga aswang nakabantay sa labas. Nakasilip ang dalaga sa labas. Nasaan kaya ang tatay mo? Hawakan niyo po muna itong mga asin. At itong itak, ibabalik ko na sa inyo. Huwag kayong matakot na gamitin yan, Nay. Kailangan nating ipagtanggol ang mga sarili natin. Sumilip na rin ang ginang sa labas. Ganun na lamang ang kilabot niya nang makita ang mga nakahilerang aswang na pandukot sa kanilang bakuran. Diyos ko, napakarami nila. Hindi natin kayang tapatan ng ganyang puwersa, anak. Biglang may kumalabog sa itaas ng kanilang bubong at tila sinisira ito ng aswang. Napasigaw ang ginang dahil sa gulat at takot. Patuloy ang pagkalampag ng mga dingding, pati ang kanilang bubong. Ganon din ang iba pang mga nasa labas na naghahanap ng iba pang butas para makapasok. Heto po, hawakan niyo ng mahigpit itong itak. Makakatulong ito sa inyo para hindi tayo masunggaban ng mga aswang. May armas tayo. Saan naman tayo pwedeng dumaan? Lahat ay napapalibutan na ng mga aswang. Blanco ang ekspresyon ng mukha ni Lena habang natataranta kung ano ang kanilang magagawa para tumakas. Saktong napatingin siya sa kanilang sahig na yari sa kawayan. Dito sa silong, kailangan ko lang sirain ang sahig. Mas mahirap gumalaw kung sa silong tayo dadaan. Wala na pong pamimilian. Kapag nasira po nila ang dingding, katapusan na ng buhay natin. Hindi na nakipagtalo pa si Salome. Agad nilang sinira ang sahig na kawayan at nang makagawa ng sapat na butas, sumuot silang mag-ina sa ilalim. Maingat ang kanilang pagkilos. Iniiwasang makagawa ng anumang ingay. Nay, bilisan po natin bago nila mapansin na wala na tayo sa loob. Oo anak, pero huwag kang maingay. Dahan-dahan lang tayo. Tinilip ni Lena ang paligid mula sa ilalim ng bahay. Nanlaki ang kanyang mga mata sa nakita. Napakaraming aswang na pandukot ang nagkalat sa kanilang bakuran. Ang bawat isa ay nakatingala. Tila hinahanap ang amoy ng kanilang biktima. Nay, napakarami nila. Walang kapitbahay na lumabas. Kahit hindi pa naman ganun kalalim ang gabi, ilang minuto pa ang lumipas at tuluyan ng sinira ng mga pandukot ang dingding ng bahay. Pumasok ang mga halimaw sa loob at sinamantala ng mag-ina ang pagkakataong yun upang makatakas mula sa ilalim ng bahay. Paglabas nila, saktong nakita ng mga aswang ang mga butas sa sahig. Sabay-sabay silang napaatungan at parang galit na galit. Sa gitna ng tensyon, dumating si Mang Robin, kampante at walang kamalay-malay. Anak ng putya! Ano nangyari sa bahay natin? At bakit ang daming tao dito? Nagkatinginan sina Lena at Aling Salome. Hindi alam kung paano ipapaliwanag habang paatras silang naglalakad. Unti-unting lumabas mula sa bahay ang mga halimaw. Galit na galit ang kanilang mga anyo. Lumampas ang mga ito kay Mang Robin at tila hindi alintana ang presensya nito. Hindi sila mga tao, Robin. Aswang sila. Napatigil si Mang Robin. Bakas sa mukha nito ang pagtataka habang tinitingnan ang mga nilalang sa paligid niya. Pinaglololoko niyo ba ako, ha? Anong aswang ang sinasabi niyo? Halika kayo dito. Lumapit nga kayo sa akin. Nay, tara na. Pero ang tatay mo, hindi ko siya pwedeng iwan. Nay, hindi nila gagalawin si tatay. Halika na, bago pa tayo abutan nila. Hindi natin kayang labanan ng lahat ng aswang na yan. Kailangan nating makatakas para makaligtas. Nang nag-aalangan ang ginang, isang pandukot ang tumingin sa kanila. Ang dila nito ay lumabas na parang ahas at ang mga mata ay parang apoy na nagbabaga. Napansin nito ang paatras na lakad ng mag-ina. Nagsimula na itong lumapit sa dalawa. Nay, bilis! Halika na! Sa wakas, natauhan si Aling Salome at tumakbo kasama ang anak. Nagmadali silang tumakbo palabas ng bakuran. Pinasok nila ang gubat at doon nila balak na magtago. Nang pakiramdam nilang wala nang nakasunod sa kanila, ay nagkaroon na ng pagkakataon si Aling Salome na magtanong sa anak.
Ang tatay mo, bakit hindi siya inaatake ng mga aswang na yun? May palagay akong napapasailalim ng kapangyarihan ng aswang ang tatay, kaya marahil di niya nakikita ang tunay na anyo ng mga ito. Ano? Paano nangyari yun? Hindi natin namalayan na may nakapasok ng pandukot sa baryo natin, Nay. May hinala ako na si Juanita ang pinuno ng mga aswang na yon. Yung mga kababaryo nating nalulong na sa pasugalan niya, lahat yun napasailalim na sa hipnotismo niya. Magaling din ang aswang na yun. Hindi na siya naghirap na mandukot ng tao dahil napakadali lang makahikayat ng tao yung pasugalan niya. Yung ibang mga kababaryo natin, tuluyan ang naging kagaya niya. At hindi natin alam kung ilan na rin ang nagagawa nilang alipin at pagkain. Ang tatay, ngayong alam na nating nahipnotismo na siya, kailangan natin siyang magamot kaagad bago pa lumala ang sitwasyon. Pag nag-uusap ang dalawa, biglang umalingasaw ang mabahong amoy ng aswang. Lumitaw ito kung saan sa loob ng gubat. Napahawak sa braso ng ina ang dalaga. Naramdaman din ng dalaga ang pag-init ng mutyang kanyang hawak. Bigla itong lumiwanag na siyang ikinasilaw ng aswang. Itago mo ang mutya, Lena. Baka makaagaw ng pansin yan sa iba pang aswang. Nagalit ang aswang matapos itago ni Lena ang bato sa kanyang bulsa. Hinarap nito ang aswang pero alam niyang hindi pa sapat ang kanyang lakas para harapin ang mga ganitong klase ng nilalang. Isa lamang siyang baguhang antingera. Nay, si Lolo Ambo. Baka matulungan niya tayo. Hindi, wag na. Tumabi ka. Ako nang bahala sa aswang na yan. Posisyon si Aling Salome. Itinutok nito ang hawak na itak sa kalaban. Gulat na gulat naman si Lena nang makita sa ganoong ayos ang kanyang ina. Nang umabante ang aswang, ay kagad itong sinalubong ng babae at itinarak ng walang kahirap-hirap ang itak sa dibdib ng aswang. Natulala na lang ang nilalang at saka ito bumagsak sa lupa. Parang napansin ni Lena na bago pa ito masaksak ng kanyang ina, ay natigilan ng aswang at hindi nakagalaw. Napanganga ang dalaga sa husay ng kanyang ina. Nay, ang husay niyo! Paano niyo nagawa yun? Saka mo na ako tanungin kapag nakaalis na tayo sa lugar na ito. Kailangan mabawi natin si Robin. Delikado siya sa mga halimaw na yon. Diyos ko, bakit hinayaan ko ito mangyari sa ama mo? Marami pala akong hindi alam sa inyo, Nay. Tama kayo, delikado si tatay sa mga pandukot na yon. Kailangan nating humingi ng tulong kay Lolo Ambo. Hindi na kailangan. Dahil sa matandang yon, kaya nandito tayo sa sitwasyong ito. Ipinagpatuloy ni Lena at Aling Salome ang pagtakbo. Wala na silang pakialam kung saan man sila makarating. Ang mahalaga, makatakas sa mga halimaw na humahabol sa kanila. Paano po ito, Nay? Ilog na po ito. Kailangan nating makapunta sa kabila. Pero malakas ang daloy ng tubig, saka malalim yan. Hindi ako marunong lumangoy, Nay. Di pa man sila nakakapag-isip ng tamang gawin, ay napansin na nilang nakasunod na sa kanila ang mga aswang. Nanlaki ang mga mata ni Lena. Wala na tayong ibang mapupuntahan. Kailangan na nating lumaban. Opo, Inay. Magkatalikurang nag-abang ang mag-ina sa pagsugod ng mga kalaban. Pag-atake ng isa ay sinalubong ito ng itak ni Aling Salome. Tinamaan ang aswang sa dibdib. Bumagsak ito sa lupa. Ginamit naman ni Lena ang bigay na arnis ng matanda at bawat tamaan noon ay unti-unting nawawalan ng lakas. Napansin ni Lena na parang sanay na sanay sa pakikipaglaban ang kanyang ina. Ngunit ang lakas na yon ay hindi rin sapat para masabing magiging ligtas sila. Hanggang sa tuluyan ng tinamaan ng matutulis na kuko ng pandukot ang braso ng kanyang ina. Inay! Daplis lang ito. Huwag mo akong alalahanin. Pero, Inay... Sa galit ni Lena, ay siya na ang nangunang sumugod sa halimaw na nanakit sa kanyang ina. Binira niya ito ng hawak na arnis. Doon napansin ni Lena na labis na ang pag-iinit ng mutya sa kanyang bulsa. Hindi niya na kayang tiisin ang init dahil napapaso na siya. Ngunit nang ilabas niya ito mula sa kanyang bulsa, ay hindi naman siya nasaktan. Nakita niyang bahagyang napaatras ang mga kalaban nang ilabas niya ito. Sinasabi ko na nga ba at nasa iyo nga ang mutya? Ibigay mo sa akin yan! Biglang nagliwanag ang mutya ng higit pa sa inaasahan. Ang liwanag ay tila may sariling buhay. Itinaas ito ni Lena.
at ang liwanag ay unti-unting dumaloy mula sa kanyang mga kamay papunta sa kanyang buong katawan. Naramdaman ng dalaga ang kakaibang lakas na dumaloy sa kanyang mga ugat. Ang liwanag ng mutya ay biglang nagkaroon ng anyo. Tila bumalot ito sa kanya na parang isang makislap na baluti. Ang mga aswang, kabilang ang kanilang pinuno, ay nag-aalangan. Ang lakas na dala ng mutya ay nagbigay kay Lena ng kakayahang kumilos ng higit sa normal na tao. Bawat galaw niya ay mabilis. Bawat hampas ng hawak niyang arnis ay mas matindi at mas nakakapaminsala sa bawat pagsugod. Lena, mag-iingat ka, anak! Ngunit si Lena ay hindi sumagot. Tumutok siya sa pakikipaglaban. Sa isang mabilis na galaw, sinalubong niya ang 3 pandukot ng sabay-sabay. Bawat isa sa kanila ay tinamaan ng kanyang arnis. Ang mga halimaw ay nagsisisigaw sa sakit at napilitang umatras. Hindi ako matatalo ng isang tulad mo lang! Ah, talaga ba? O edi bakit di ka lumapit? Halika rito para magkasubukan tayo! Mutya ay tila nagbigay kay Lena ng lakas na lampas pa sa kanyang imahinasyon. Hinampas niya ang arnis sa lupa. Pakiramdam ng mga aswang ng mga oras na yon ay yumanig ang lupang kanilang tinatapakan. Babalik kami at maniningil sa ginawa mo sa tauhan ko. Hindi mo na mababawi ang iyong ama. Umalis na ang mga aswang at naiwan ang mag-ina sa puok ng labanan. Si Lena ay bumalik na sa kanyang normal na anyo. Napaluhod siya sa lupa, hingal na hingal, habang si Aling Salome naman ay napatakbo palapit sa kanya. Anak, wala na sila. Ligtas na tayo. Mula sa malayo, lumapit si Lolo Ambo. Hawak ang kanyang baston. Nakangiti ito habang pinapanood ang dalawa. Mo naintindihan, Lena, ang lakas ng mutya. Hindi lang ito para sa'yo. Ito'y para sa mga mahal mo sa buhay. Sa wakas, nasa tamang kamay na ito. Napatingin si Aling Salome kay Lolo Ambo. Bakas sa mukha ng hinang ang galit. Tumayo siya at hinarap ang matanda. Ikaw, anong karapatan mong ilagay sa panganib ang buhay ng anak ko? Saka bakit hinayaan mo kami lang ang humarap at makipaglaban sa mga halimaw na yon? Si Lolo Ambo ay tahimik lang na nakatingin. Tila iniintindi ang reklamo ng ginang. Ngunit bago siya makasagot, muling nagpatuloy si Aling Salome. Alam mo ba kung anong pinagdaanan namin? Muntik nang mamatay ang anak ko! Paano mo nagawang ipasa sa amin ang responsibilidad na ito nang hindi mo man lang kami tinutulungan? Napabuntong hininga si Lolo Ambo, saka nagsalita ng mabagal at puno ng pag-unawa. Salome, naiintindihan ko ang galit mo. Ngunit ang mutya ay hindi basta-basta maipapasa kung kanino lamang. Ang kapangyarihan nito ay para sa karapat-dapat, sa taong handang ipaglaban ang kanyang mga mahal sa buhay. Gaya na lamang ng ginawa ni Lena. Si Lolo Ambo ay tumingin kay Lena na tahimik na nakaupo habang hawak ang mutya. Saka muling tumingin kay Aling Salome. Hindi ko kayo tinulungan, Salome. Dahil ang laban na ito ay para kay Lena. Ang mutya ay hindi lang proteksyon. Ito'y pagsubok. Kung hindi siya tumayo at lumaban ngayon, hindi siya magiging handa sa mas malaking hamon na darating. Nay, tama si Lolo Ambo. Kung hindi dahil sa mutya, baka hindi ko nalaman na kaya ko pala kayong ipagtanggol. Lena, anak, hindi mo naiintindihan. Ikaw na lang ang natitira sa akin. Ayoko na makita kang nasasaktan. Lapitan ni Lena ang kanyang ina at niyakap ito ng mahigpit. Nay, alam ko pong natatakot kayo. Pero sa gabing ito, natutunan kong hindi tayo basta-basta susuko. Hindi ko hahayaan na may mangyari sa inyo o sa akin. Tigil ng luha si Aling Salome at tiningnan si Lolo Ambo ng may kaunting pagsisisi. Sana, sa susunod na mangyari ito, hindi mo kami basta pababayaan lang tulad ng dati, Itay. Nagulat si Lena sa narinig mula sa kanyang ina. Napatingin siya kay Aling Salome, tila naghahanap ng paliwanag. Itay? Ano pong ibig niyong sabihin? Si Lolo Ambo ay itay ninyo?
Napabuntong hininga si Aling Salome. Tumingin siya kay Lolo Ambo. Oo, anak. Si Lolo Ambo ang tatay ko. Siya ang lolo mo. Pero bakit? Bakit ngayon ko lang nalaman? Si Lolo Ambo ay naglakad palapit sa mag-ina. Hawak pa rin ang baston at may bahagyang lungkot sa kanyang muka. Itinakwil ako ng nanay mo dahil sa aking pagkakamali noon. Isinisi niya sa akin ang pagkawala ng kakambal mong si Lira. Paano niyo nagawa sa aking ilihim ang bagay na ito? May kapatid ako? Ayoko nang pag-usapan ng tungkol dyan. Umuwi na tayo. Hindi na kayo pwedeng umuwi sa bahay niyo dahil tsak na inaabangan kayo ng mga pandukot doon. Mabuti pa itara na lamang muna sa bahay. Doon muna kayo. Hindi kami sasama sa'yo. Mabuti pa isoli mo ng agimat na yan, Lena. Dahil dyan kaya tayo napapahamak noon pa. Anong ibig niyong sabihin? Mutya ay maaaring magbigay ng kapangyarihan at sumpa dahil sa mga aswang na naghahangad dito. Nang mapasa akin ang mutyang yan, naging delikado ang buhay ng pamilya ko. Pinili kong lumayo noon dahil ayaw ko madamay ang pamilya ko at ang nanay mo noon na halos kapapanganak pa lamang. Pero hindi ko alam na sa paglayo ko ay mas lalo kayong nailagay sa panganib. Akala ko noon magiging mas ligtas kami nang wala ka. Pero hindi pala. Kaya nagsanay ako lumaban para proteksyonan ang pamilya ko. Pero hindi ko nailigtas si Lira sa mga mandurukot na aswang. At ngayon, ang kapal ng mukha mong bumalik at nadadamay na naman kami dahil sa mutya mo. Lolo, alam mo naman palang delikado ang mutya na ito. Pero bakit binigay mo sa akin? Dahil ikaw na ang nararapat na magdala nito, Lena. Ang mutya ay hindi dapat manatili sa akin habang buhay. Kailangan ito mapunta sa isang taong may tapang at pagmamahal sa pamilya. Mga katangiang nakita ko sa iyo ngayong gabi. Kung ako nga talaga ang magiging sunod na tagapangalaga ng mutya, iingatan ko ito para sa pamilya ko at para sa iba pang pamilya na maaaring maapektuhan ng mga aswang na naririto sa baryo natin. Hindi mo naiintindihan ang bigat ng responsibilidad na sinasabi mo, Lena. Nay, nakita mo ang lakas ng mutya. Kailangan natin to para mailigtas ang itay. Napigilan si Aling Salome sa sinabi ng anak. Wala nang nagawa ito, kundi ang sumunod sa dalawa. Naunang pumasok ang matanda sa bahay nito at sinundan ito ni Lena. Nagpaiwan naman ang ginang sa labas at naupo na lamang sa upuang gawa sa kawayan. Nang nasa loob na ang dalawa, ay pinapasok ni Lolo Ambo ang dalaga sa loob ng isang silid. May nakita siyang nakahiga doon at laking gulat niya nang makita ang mukha nito. Kamukhang kamukha niya ang babaeng nakahiga sa kama. Mas maiksi nga lang ang buhok nito at may malaking balat sa pisngi na magaspang na tulad sa balat ng isang bayawak. Nagising si Lira at nagulat din sa kanyang nakita. Agad itong lumapit sa kanyang Lolo Ambo at niyakap ang braso ng matanda. Kakambal mo si Lira. Pareho kayo ng kondisyon sa balat. Kasalanan ko ang lahat kung bakit tila kayo nagkaroon ng sumpa. Dati ako nanguhuli ng mga bayawak sa gubat dahil sa kagustuhan kong makakuha ng kakaibang agimat. Marami ako napatay na mga bayawak. Siguro ay nagalit ang diwata sa gubat o kung sino man. Kaya sa inyo tumama ang sumpa. Pero hindi pa rin ako tumigil. Hanggang sa totoong ang nakakuha ako ng mutya sa huling bayawak na pinatay ko. Pero nang makuha ko yun, doon mas lalong gumulo. Sabi niyo kinuha ng pandukot ang kapatid ko? Bakit nasa inyo si Lira? Naagaw ko siya sa aswang na dumukot sa kanya noon. At itinago niyo si Lira sa loob ng halos 2 dekada? Biglang pumasok si Aling Salome at kitang-kita niya kung ano ang pinagtatalunan ng maglolo. Nanlaki ang mga mata nito, sabay na paiyak. Lira! Ang anak ko! Ang beses akong sumubok na sabihin sa inyo tungkol kay Lira. Pero umiiwas kayo. Ayaw niyo akong kausapin. Saka napansin kong malayo ang loob ni Robin sa kanila.
At mas lalong nagdalawang isip ako nang makita kong sinasaktan ng asawa mo si Lena. Mahina si Lira at may sakit sa puso. Hindi niya kakayanin ang ganoong pagtrato. Napakasama mong ama. Bakit mo nagawa sa akin to? Wala na tayong magagawa sa Lume. Nangyari na. Lira, siya ang nanay at kakambal mo. Si Salome at si Lena. Bakit di kita nakikita pag nagpupunta ako rito? Nagtatago ako kaya hindi mo ako nakikita, Lena. Pero ikaw, lagi ako nakabantay sa'yo. Pinagmamasdan kita mula sa malayo. Teka, ikaw yung nararamdaman kong palaging nakamasid sa akin? Ako nga, Lena. Inay, huwag ka nang magalit kay Lolo. Kapatid ko. Itay, maraming salamat sa pag-aalaga kay Lira. Pero hindi mo alam ang sakit na dinanas ko nang mawala siya. Sana sinabi mo man lang noon. Alam ko, anak, at handa kong akuin ang lahat ng kasalanan ko. Ang maalaga ngayon, buo na ulit ang pamilya nyo. Sana mapatawad nyo ko balang araw. Si Aling Salome ay tahimik na tumango. Hindi pa handang magpatawad. Ngunit ramdam ang katapatan ng ama. Agad niyang nilapitan at niyakap si Lira. Simula ngayon, hindi na tayo maghihiwalay. Kahit anong mangyari, ipaglalaban ko kayong lahat. Naputol ang pag-uusap ng tatlo nang may marinig silang mga kaluskos sa labas. Maya-maya pa, narinig nila ang pamilyar na boses na nagpatingin kay Aling Salome at Lena sa isa't isa. Salome! Lena! Alam ko nandiyan kayo! Lumabas kayo dyan! Agad na sumilip sa labas si Lolo Ambo. Nandito na sila! Napapalibutan na tayo ng mga aswang! Lena, kumuha ka ng isang timbang tubig sa kusina. Dalhin mo dito at ibabad natin ang mutya. Kailangan magising ang tatay nyo sa gayuma. Sige po. Agad na kumuha ang dalaga ng tubig at pagbalik niya, sinabi niya sa matanda na lalabas siya upang makipaglaban. Baka masira nila ang bahay ninyo tulad sa bahay namin. Maraming proteksyon ng bahay ko. Di nila ito kagad malalapitan ni mawawasak. Kung gayon, ako na lamang ang lalabas para makipaglaban. Huwag kang lumabas. Dahil kaugalian na ng mga aswang na yan na pumatay ng kanilang alipin sa harap mismo ng kanilang anak. Kayo ni Lira, huwag na munang lalabas. Anong gagawin natin, Lolo? Akin na muna ang mutya. Kailangan maibabad natin ito sa tubig na ipampapaligo at ipapainom natin sa ama mo para mawala ang epekto ng gayuma sa kanya. Ano ba? Buksan niyo ang pinto! Umalis ka na! Wala na tayo! Ayoko nang makisama sa'yo! Aba, ang lintik na ito ha! Ano bang ipinagmamalaki mo ha? Yun ang pamamaraang naisip ni Aling Salome para mas lumapit pa ito sa pinto. Hihilahin nila papaloob si Mang Robin. Dahan-dahang lumapit si Lena at saktong pagbukas ng pinto ay siyang pagpasok ng galit na si Mang Robin. Diretso hanggang sa loob ng bahay. Mabilis na isinara niya ang pinto. Nagsimulang magkagulo sa labas sa mga aswang na nakaabang sa kanila. Pinagtulungan nilang tatlo na hawakan ng ama para painumin ng pinagbabaran ng bato. Ang natira sa timba ay siya naman nilang ibinuhos sa katawan nito. Agad itong nawalan ng malay at natumba. Dito lang kayong dalawa, Lena, Lira. Kami na ang bahalang humarap sa mga aswang. Nauna nang lumabas ang dalawa. Hindi nakapagpigil si Lena. Lira, bantayan mo si tatay. Pabalik kami. Huwag kang matakot. Tutulungan ko sila nanay. At tandaan mo, huwag na huwag kang lalabas dito, ha? Binuksan niya ang pinto at nakita niyang abala na sa pakikipaglaban sina Lolo Ambo at Aling Salome. Sa kanyang pagmamasid ay nakita niya ang pinuno ng mga aswang at nakilala ito ng dalaga. Nawala sa isip niyang wala sa kanya ang mutya. Sinasabi ko na nga ba't ikaw ang may kagagawa ng lahat ng ito, Aling Juanita? Hindi na nagpatumpik-tumpik pa ang dalaga at sinugod si Aling Juanita. Pero maliksi ang aswang at malakas. Nagawa nitong kalmutin sa mukha si Lena. Ramdam na ramdam niya ang sakit ng pagbaon ng kuko nito sa mukha niya. Hindi!
Itay! Ang anak ko! Ano? Kaya pa ba, Lena? Kung ibinigay mo na sana sa akin noon pa ang mutya, sana hindi na tayo umabot pa ng ganito! Tumugod ang dalawa sa pinuno nila, ngunit hinarangan sila ng mga alagad nito. Hindi nila inaasahan ang biglang pagsulpot ni Lira. Hawak nito sa kamay ang mutya at isang patalim na may magkabilaang talim. Sinugod nito si Aling Juanita at tinuntirya ang leeg nito. Gigil na gigil ang dalaga sa pagpatay sa pinuno ng mga aswang. Samantala, biglang narinig ang malalakas na sigaw ng isang lalaki, si Mang Robin. Nagising siya mula sa pagkakahimbing at hindi makapaniwala sa mga agimbal-gimbal na tagpong nasasaksihan. Sa gitna ng kaguluhan, nagsimula si Lolo Ambo na magbigkas ng isang makapangyarihang orasyon. Ang mga salitang binigkas niya ay nagdulot ng matinding sakit sa pandinig ng mga aswang, dahilan upang sila'y mapaupo sa lupa, halatang nasasaktan. At nang makakuha ng pagkakataon, ay agad silang nagsitakas. Bakas naman sa mukha ni Mang Robin ang pagtataka habang nakatingin kay Lira. Salamat kay Lira. Sa sobrang tuwa ni Lena na makitang nagapi ng kapatid ang pinuno ng mga aswang, ay nayakap niya ang kapatid. Kasunod nito ang naluluwang si Aling Salome. Anong ibig sabihin nito? Buo na tayo, Robin. Siya si Lira, ang anak natin. Lira? Buhay ka? Hindi makapaniwala si Mang Robin habang dahan-dahang lumalapit sa anak. Si Lira naman ay tahimik lamang na nakatingin sa kanya, parang hindi alam kung ano ang sasabihin o gagawin. Anak, patawarin mo ko. Kung alam ko lang, hahanapin kita kahit saan. Kung alam ko lang na buhay ka. Hindi ko kayo sinisisi, Itay. Pwede naman tayo magsimula ng panibagong buhay. Napahagumbol si Aling Salome, sabay yakap sa dalawa niyang anak. Si Lena at Lira ay magkahawak kamay, habang si Mang Robin naman ay mahigpit na niyakap ang buong pamilya. Hindi ko man agad na ibalik si Lira sa inyo noon. Masaya akong makita kayo magkakasama ngayon. Lumapit si Lena kay Lolo Ambo at niyakap ang matanda. Salamat, Lolo. Dahil sa mutya at sa mga orasyon mo, nalampasan namin ito. Pero sana, tapos na ang lahat ng gulo. Usin na natin, Apo. Sa pagsikat ng araw, nagtipon ang buong pamilya sa tabing ilog, kasama si Lolo Ambo. Hawak ni Lena ang mutya. Ang mutya na ito ay may dalang kapangyarihan. Ngunit, mas malaki ang panganib kapag napasa kamay ng masasamang nilalang. Orasyonan natin ito, Apo, at ibalik sa kalikasan. Nagsimula si Lolo Ambo ng dasal, bumigkas na mga salitang sinauna. Nang matapos ay inutusan nito si Lena na ibigay sa kanya ang mutya. Marahan niya itong inihulog sa ilog. Tapos na ang lahat. Panahon na para magsimula tayo ng bagong buhay. Paalam, mutya. Salamat sa lahat ng naitulong mo sa amin. Nagpasya ang pamilya na lisanin ang baryo. Lumipat sila sa isang tahimik na bayan, malayo sa gubat at sa anino ng mga aswang. Doon, sinimulan nila ang isang simpleng pamumuhay. Si Lena at Lira ay naging mas malapit bilang magkapatid, habang si Aling Salome at Mang Robin ay nagkaisa sa pagbibigay ng mas maayos na buhay para sa kanilang mga anak. Si Lolo Ambo naman ay nagsimula ng abalahin ang sarili sa pagtatanim ng iba't ibang gulay sa bakuran ng kanilang bagong tahanan. Kinalimutan na niya ang tungkol sa mga agimat at kapangyarihan. Sa bagong baryo na yon na kanilang nilipatan, natagpuan nila ang kapayapaan na matagal na nilang hinahanap. At dito nagtatapos ang ating kwento ngayong gabi. Kung nagustuhan ninyo ang karanasang ito, huwag kalimutan ang Sigaw sa Dilim, ang tahanan ng mga kwentong nag-iiwan ng takot at tanong sa inyong isipan. Mag-subscribe, i-like
at i-share ang video na ito para mas marami pang marinig ang mga bulong ng dilim. Hanggang sa muli. Ingat kayo sa gabi, sapagkat hindi lahat ng ingay sa dilim ay guni-guni lamang.